Alright! Isang maganda at mapagpalang araw sa ating lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa mangsolog tayo ng ating mundo, sana ay nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Ito po si Sir Ivan mga kababayan at welcome back dito sa ating YouTube channel. Okay, so mga kababayan ko, as usual, before tayo mag-start, i-welcome muna natin ang ating mga bagong viewers, mga subscribers at mga followers dito sa ating channel. Thank you so much na nagustuhan ninyo ang ating channel. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nag-like, also nag-shares ng ating mga vlogs, at pasalamatan din natin ang ating mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nabamember ng ating channel membership. Thank you so much. At syempre, i-shoutout natin ang ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? Then also, i-greet natin ng belated happy birthday kay Engineer Artsir Manansala. Siya ang anak na bunso ni Sir Leonardo Manansala. At syempre, i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! At syempre mga kababayan ko, hindi natin kakalimutan, i-acknowledge natin ang ating top 5 commenters, ang ating mga viewers na may maraming na-comment dyan sa baba sa ating comment section doon sa ating last vlog. At nandyan sa ating listahan, ang nanguna po si Ma'am Shane Sibal. Meron siyang 72 na mga comments. Nandyan din si Jonathan Camasusa, meron siyang 49 na mga comments. Sam Pagita, meron siyang 45 na mga comments. Nandyan din si Divina Dicuatin, meron siyang 40 na mga comments, and Marjorie Minsayas, meron siyang 36, lahat ng mga comments. Okay, so thank you so much. So, hand salute na pala no, dito sa ating top 5 commenters. Kasi kung napapansin niyo mga kababayan, ang dami ho nilang mga comments. Like for example, itong si Ma'am Shane Sibal, meron siyang 72 na mga comments mga kababayan. So, ang dami ho niyan. Si Sir Jonathan Camasusa, meron siyang 49. Sa Pagita, meron siyang 45. Divina Dicuatin, merong 40. At saka si Ma'am Marjorie Minsayas, meron siyang 36 na mga comments. Aminin natin, kahit 10 or 20 na mga comments, di ba mahirap din yan? Hindi basta-basta mga kababayan. So, hindi o ganun kadali. So, I'm thinking, baka bigyan natin ng paayuda yung maraming comments mga kababayan. Hopefully, sa ating next vlog. Okay ba? Agree ba tayo? Mas maganda no na bigyan natin sila or load ba or ano na paayuda. But it's up to you. Please comment sa baba mga kababayan kung anong pwedeng ibigay natin dito sa mga viewers natin na may maraming na i-comment. Okay? So anyways, unahin muna natin mga kababayan at before natin pupuntahan itong nakalap na information ni Sir Ivan galing ho sa isang mga sa ating kakilala na DDS vlogger na meron kasing gagawin itong Iglesia ni Cristo na hindi maganda. Kung totoo yan mga kababayan, yes, merong gagawin na hindi maganda ang Iglesia ni Cristo. Pero siyempre, sa si Ivan, tayo po ay naniniwala dito na mas marami hong mga matitino na member ng INC kaysa dun sa mga gonggong. Yes, yan ho ang paniniwala ni Sir Ivan. Yan ho ang pagkakaalam ko na mas marami pa ho mga matitino na member ng INC kaysa mga uto-uto, kaysa mga gonggong na walang ginagawa kundi titirahin lang ang ating gobyerno at saka si President BBM. So mamaya, pag-uusapan natin yan. So dito muna tayo sa preparation gagawin ng taga-Senado kung sakaling maiakyat doon sa Senado yung impeachment trial, yung impeachment ni Sara Duterte. So this coming Monday na mga kababayan, May 4, ito ay pagbubutuhan na doon sa plenaryo sa Kamara. Yes, take note, Monday, May 4 na ho. Pagbubutuhan kung itong si Sara Duterte ay ma-impeach or hindi. Before natin pag-uusapan yung tungkol sa INC, dito muna tayo sa balita. For more details, let's watch this. Pinaghahandaan na ng Senado ang posibleng impeachment trial laban kay Vice President Duterte. Matapos makitaan ng probable cause ng House Committee on Justice ang impeachment complaints laban sa bise.
Taong 2012 nang huling beses na nagkaroon ng impeachment trial sa bansa ang nilitis si dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Inabot ito ng 44 na araw bago nakapaglabas ng verdict o hatol ang mga senator judges sa impeachment laban sa nooy punong maestrado. Matapos mahanapan ang probable cause ng House Committee on Justice para i-impeach si Vice President Sara Duterte, pinaghahandaan na ngayon ng Senado ang posibleng impeachment trial laban sa Vice Presidente. Ayon kay Senate President Vicente Soto III, naghihintay lamang sila sa articles of impeachment na manggagaling sa Kamara. Anya, nakatutok ngayon ang taong bayan sa pag-usad ng impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Napakahalagang nakahanda kami because the country, our countrymen are looking at this very seriously. Minomonitor nila sa house, diba? So they will expect us to do our job once we receive it. Ayon naman kay Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, maaaring magpatuloy ang impeachment trial kahit pa nakasinidye adjournment ang Senado sa June 5. Tuloy-tuloy yan. Separate naman yung impeachment trial sa session. So yung CNDA adjournment will not in any way affect the schedule of the impeachment trial. Aabot sa 27 milyong piso ang nakalaang pondo ng Senado sa oras na matuloy ang impeachment trial. Dito sa venue, yung pagkain, yung mga security measures, mga ganun lang, hindi naman masyadong, we will make sure that, the chairman of the Committee on Accounts will make sure that everything will be in order. Tiniyak rin ni Soto na magiging bukas sa publiko ang magiging impeachment trial. Makikita naman sa mga larawan ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri ang kanilang naging caucus para ilatag ang magiging agenda ng Senado sa susunod na buwan. Kabilang rin sa agenda ang magiging paghahanda ng Senado para sa posibleng impeachment trial. Nang matanong naman tungkol sa naging desisyon ng Supreme Court sa salitang forthwith na ito ay hindi agad-agad kundi sa tamang panahon at ang Senado ang magpapasya kung kailan ito gagawin, tugon ni Senate President Soto. The Supreme Court decision is based on the petition. It is hindi naman sumasaklaw yung decision niya sa trabaho ng Senado. It doesn't have anything to do with the work of the Senate. We're a co-equal of branch. That's why tama yung decision nila. Pero as far as that petition that was filed to them is concerned, not on the way the Senate is conducting itself. But as far as And in this case, if ever we do receive the articles of impeachment, we will act on it forthwith. Sa akin, ang forthwith, di ba, hindi. Samantala, umaasa naman ang mga mambabatas sa mababang kapulungan na patuloy na susundin ng liderato ng Senado ang kahulugan ng salitang forthwith na nakapaloob sa saligang batas kahit pa naglabas ng desisyon ang Korte Suprema tungkol rito. Can hope for that, na dapat forthwith. Kasi malinaw naman yan ang nakasaad sa konstitusyon. Kapag ma-transmit na yung articles of impeachment from the House, ay kailangan mag-proceed na to trial forthwith. Siguro naman nakikita natin sa Senate leadership na ngayon na they are very conscious, they are aware of that. At alam nila ang tunay na kahulugan ng salitang forthwith. With all due respect to the Supreme Court, we disagree with this interpretation of forthwith. No, malinaw kasi from the constitutional framers kung ano ibig sabihin ng forthwith. At malinaw sa lahat, kahit sino nagbabasa ng diksyonaryo, ito ay immediately. And holding public officials accountable is an ASAP task. Umaasa tayo that the Senate leadership, even with this Supreme Court decision, will act immediately pagsampa sa kanila ng articles of impeachment. Okay, so this coming Monday mga kababayan, I'm planning to go live. Sakto ba yun ng English? Plano ho na mag-live sa Ivan. Katulad ho doon sa impeachment hearing kay Sara Duterte. This coming Monday, di ba, yan po ang time na pagbubutuhan na sa plenaryo doon sa Kamara kung i-impeach ba si Sara or ma-impeach ba si Sara or hindi. This coming Monday. So I'm planning na mag-live. Maganda yan para makita natin mga kababayan on live. Kasi nga bakbakan yan eh. Sigurado tayo na bakbakan yan. Kasi meron din namang mga mambabatas doon na mga ukok na mga supporter ni Sara Duterte. I am very very sure na itong si Piluca na naman,
yan, magpaipal na naman yan doon, mga kababayan. Nandun ho itong si Meow Meow, nandun itong si Libeste, sino pa, si Toby Chanko, di ba? Bakbakan yan doon, mga kababayan. So maganda yan, i-live natin. But hindi pa tayo sure kung anong oras mag-start. Okay? So sabi ni Senator Tito Soto na sabi niya once daw na ma-receive na nila yung articles of impeachment galing sa Kamara, mag-umpisa sila kaagad. Forthwith daw, mga kababayan. Pero nakita ko sa interview kahapon dun kay Senator Panfilo Lacson na posible daw mag-start yung impeachment trial kay Sara kung sakaling mangyari doon sa Senado yung impeachment trial this coming June pa daw, mga kababayan. This coming June pa daw. So, hindi ko talaga mag-gets, no? Ako yung nagtatanong lang. Sabi ni Senator Tito Soto na alam nila yung word na forthwith. Dapat mag-umpisa kaagad. So, dapat uumpisahan, mga kababayan. Di ba? Kung sakaling meron ng desisyon doon sa Kamara na ito si Sara ay ma-impeach, siyempre i-forward niyan kaagad doon sa Senado. So, kung forthwith, dapat on the next day or after next day, mag-umpisa ka agad. Sakto ba si Ivan? Or siguro maximum 1 week. Pero bakit sa June pa mag-umpisa, mga kababayan? Pero sigurado mag-start. Sigurado magkakaroon dito ng impeachment trial. Pero bakit sa June pa? Diba? So mga kababayan ko, forward tayo. Before tayo pupunta doon sa INC, kasi nga isusunod-sunod natin para maintindihan natin. So dito tayo sa pahayag ni interview doon sa DZMM. In-interview kasi doon itong si Attorney Lorna Capuno. Capuno ba siya or Capuna? Naalala ba natin si Attorney Lorna, mga kababayan? Yung dating legal counsel ni Atong Ang. Pero sandali lang siya, naging legal counsel ni Atong Ang. Siguro week lang yata yon, linggo lang. Kasi nga umalis siya kaagad, nag-back out siya kaagad. So iniwan niya si Atong Ang. Simula nang nakita niya na yung mga ebidensyang ibinigay ng taga PNP base doon sa isinagawa nila na investigation tungkol kay Atong Ang. Nung mabasa na yon at makita ni Attorney Lorna, biglang nag-iba ang kanyang pananaw doon. Biglang nag-iba ang kanyang desisyon na kung saan umatras siya. Siguro nakita ni Attorney Lorna na hindi niya kaya itong ipagtanggol itong si Atong Ang. Base ho sa mga ebidensya. So mahirapan niyang dipinsahan si Atong Ang. So she decided na iwan na lang, mag-back out na lang siya sa kaso ni Atong Ang. Okay? So para maalala natin, ipapakita ko sa inyo itong interview kay Attorney Lorna Capuno, na kung saan dito niya sasabihin, mga kababayan, kung mai-impeach ba si Sara or hindi. For more details, let's watch this. Live on studio si Attorney Lorna Capunan. Attorney, good morning po. Maraming salamat. Batikang abogada ito at talagang eksperto. Nasa 145 years lang naman ang kanyang experience. Grabe! Good morning, ma'am. Good morning, Ma'am Doris and Sir Christian. Yung 145 years, parang salin yan. Bloated daw, bloated yung figures na yan. Kaya nasa box daw, ma'am, hindi natin pwedeng buksan. Sealed yung box. So yun, andar na tayo agad. Gusto lang namin malaman, ma'am, ang ano yung assessment mo. Kasi nagbutuhan na eh. 'Di ba? So, tama ba ang tinatahak na landas? Meron na ba tayong aasahan matapos itong butuhan nila? Alam mo, forthwith na yan. Pero hihintayin natin, no? Baka yung mga nanonood, akala nila ang susunod ang Senate trial na. No? Oo nga. Hindi po, dadaan po to ng plenary. Okay. Sa plenary, kailangan ng 1/3 vote. No? Yung 1/3 based on the total number of congressmen, mga 106. Okay. So, yun ang target. Maalala natin last year, ito yung mode na ginamit nila. Hindi dumaan ng Justice Committee by direct vote ng more than 1/3, 200 plus. Diniretso na nila sa Senado. Kanya ngayon, may Justice Committee, katakot-takot na due process, wala nang masasabi. Wala nang tatanungin o dadalhin pa sa Supreme Court. Although pending pa sa Supreme Court yung 3 petition. Oo. Pero yung sinasabi po ninyo umpisahan muna natin doon sa pag-usad.
pag-iisipan na, ay magbobotohan din daw kung sino ang magko-comprise ng mga abogado, prosecutors, pag-akyat na po ng Senado. Kayo po ba ay bukas sa posibilidad na kayo ay magiging prosecutor? Meron tinatawag po na public prosecutor. Ito yung mga congressmen. Ano? Okay. Because sa korte, parang fiscal yan na nagpapatunay ng kaso. Oo. Hindi na probable cause to. Conviction na to. Correct. Kanya napakabigat ng function ng isang public prosecutor. Kanya kailangan ng mga private prosecutors na may courtroom experience. Kasi iba ang litigation po, no? Pwedeng magaling ka na congressman, pero pag wala kang courtroom experience, mahirap po. Kasi sabi sa Senate Rules on Impeachment, the rules of court have supplementary effect. Ibig sabihin, yung mga ginagawa ng judges, gagawin rin po ng mga senators as impeachment judges. And gaano kalaki po yung maitutulong ng karagdagang puwersa ng mga private prosecutors dito po sa hanay ng mga kongresistang mag-a-act as public prosecutors? Nakakatulong ang private prosecutors, no, because lalong-lalo na yung may courtroom experience. Kagaya ko, 145 years. Pinanindigan na ni attorney. Oo. Panindigan ko rin na birthday ko, although hindi ko birthday. Ang dami po nag-greet ng happy birthday. Hindi ko po birthday today. Birthday ko po April Fool's Day. Belated na pala. But anyway, Belated. thank you for your greeting. Your gifts will still be accepted. Pero on what extent po yung bukod po doon sa courtroom experience ng mga private prosecutors na dadagdag po doon sa hanay ng public prosecutors, paano sila makakatulong doon sa pag-push po kapag nasa Senate impeachment court na yung mismong impeachment case? Because the private prosecutors are lawyers, no, whether practicing in court or not, no. At parang Biblia namin ang Constitution yan. Parang everyday namin telenovela yung rules of court na yan, yung revised penal code na yan, yung mga rules concerning graft and corruption, ano, at saka, so makakatulong po ang mga private prosecutors, no. Apo. Especially ang mga congressman nasa halls ng Congress, no. Mga private prosecutors, lalong-lalo na kami sa legal circles, pinag-uusapan po namin yung mga issues na yan, ano ang possible evidence for conviction, ano ang possible defense ng VP Sara Duterte camp, no? So, wala na nga hindi na nanonood ng dati, nanonood ako ng Korean telenovela, ngayon, kayo na lang pinapanood ko, tsaka mga commentary. So, the private working hand in hand. Kasi isa lang naman objective dyan is to follow the evidence and to arrive at the truth. So if you're asked to join the team, bukas ka naman doon sa posibilidad na yon. Alam niyo naman ako, super kaladgarin. Ano? Pwede naman po. Para sa bayan. Oo. Pero sa ngayon, sa nakikita niyong usad ng kaso, ng preliminary, ang sabi ng Hindi pa House trial, Justice, preliminary pa lang. Kasi alam ko, ang Lorna Kapunan, kukuha yan ng kaso, partner, nang hindi siya sigurado na mananalo siya. So ngayon, nakikita mo, ilang porsyento sa palagay mo na magkakaroon ng conviction? I've said it before and I'll say it again. 100%. Naks naman. 100%. Mayabang kasi kami. Sabi nga nilang ang Lorna Kapunan mayabang. Hindi po totoo yun. Sige, 99.9%. Okay. And what makes you say that, attorney? Ano ang so far lumabas doon sa mga deliberations ng House na para po sa inyo, it is already strong evidences na kung mag-push sa Senate impeachment court, malaki ang chance ang makalusot? Public records. Okay. Public records don't lie. Figures don't lie. Pwede natin i-discount yung mga biased. Sabihin natin, sabi nila si Madriaga, biased yan, binayaran yan, o tinakot yan, kinoerce yan. Pero figures don't lie. These are, at saka, number one, pag government records yan, ang burden to show na it's falsified or spliced, kagaya ng mga video, sabi ng isang congressman, in-splice nyo yan Pakita natin lahat, no? There is a presumption of regularity. Okay. So, mabigat yung presumption of regularity kasi the burden is on the defense to prove that these figures are not
accurate. So that's why I'm based on the evidence, no? Based on the evidence, siguro hindi conservative yung estimate ko. I think it's a very realistic estimate on chances of conviction if we follow the money trail, if we follow the figures. Pero sa ngayon po, ano yung nakikita ninyo na article of impeachment, tama ba ako, na sa palagay ninyo ay talaga makakapagdiin for conviction? Sa sinasabi nila yung confidential funds, no? Pero sa confidential funds, meron silang mga defense dyan, no? Baka magpakita sa Senate hearing ng isang Mary Grace Piatos, no? Pero sabihin ko lang, sa isang event itong last Saturday, na-meet ko si Mary Grace Piatos talaga. Mary Grace talaga, no? Mary Grace. I met Mary Grace in a church activity, foundation po ng Sandigan Foundation, which is an auxiliary to Manila churches, no? Tinanong ko siya kung alam niya na ginagamit yung sabi niya, hindi daw siya si Mary Grace Piatos. But, you know, it is always possible to produce perjured witnesses na I am this, I am that, no? At saka kasi yung NBI experts nag-identify ng signatures, no? Correct. Pag expert ng produce mo, kagaya namin sa litigation, pag may expert yung prosecution, magdadala rin ng expert ang defense. Okay, So, okay. kanya-kanyang expert yan, no? So, yung confidential funds, although strong, may lusot yan. At saka yung testimony Madriaga yon, yung 4 na duffel bags, no? May deniability yan. Ang walang deniability, itong AMLAC. Yung report ng AMLA. Sa bank transactions po. Sa inflow, tsaka outflow ng funds. Oo nga. Arithmetic lang yan eh. How can they say that AMLA, through the years, 19, 20 years yan, no? Na finalsify ng AMLA for 20 years, yung figures na pumapasok sa account, tsaka lumalabas sa account, at tsaka yung balance. Mahirap yun. So, malakas yung issue ng AMLA. So, yung issue ng AMLA, public funds yan, or private funds, or unexplained wealth yan. Malakas yan. Ang sunod na malakas yung threats. Okay. Na diniscuss kahapon. Na diniscuss kahapon. At plinayback kahapon. At plinayback kahapon. Although sinabi na bago plinayback yan, ito po ay evidence na hindi galing sa House. Okay. Evidence na galing mismo sa NBI, no? At bago nila in-identify yung mga videos, sa tanong na isang congressman, na-authenticate ba ito? Anong ibig sabihin ng authentication? Authentication is a process where bini-verify yung flow of yung custody, saan galing tong video, saan tinago to, nung tinago to, meron bang access sa mga private persons na splice yan, etc. So yung chain of custody ng evidence, na-authenticate at na-verify nila. So napakalakas ng ground na yan. Dadagdag ko lang, kitang-kita naman yung galit. Yung galit ng isang vice president, hindi lang yun yung mga kapatid niya. Na talagang kasi sasabihin nila conditional threat. Mga kasama po, wala pong conditional threat. A threat is a threat. Kagaya ng pregnant. You cannot be half pregnant, no? Di ba? Oo. A threat is a threat. Sabi nga ni Congresswoman Degamo, yung asawa ng na-assassin, na then governor, no? Hindi nga sineryoso ng asawa niya. And the sad thing yesterday is, na-touch ako yesterday kasi birthday ng asawa niya. Ni dating Governor Roel Digamo. Oo, dating governor. Birthday ng asawa niya. And she said, my husband did not take it seriously and look at where he is now. Oh my. So walang level kapag ikaw ay nagbanta, it's as it is. Yun na yun. Yun na yun. Oo. The threat by itself, no? Worse than that, the hiring of an assassin by itself, no? Okay. So ngayon may nagfo-float na assassin dito. Hindi mo alam kung kailan mag-i-strike yung assassin na yan. Yun na nga. Tapos binabaliktad nila na ang threat is life down ng vice president. Yun ang mga trolls. Kasi
kasabay ng monitor natin sa Senate hearing, sumasabay ang mga trolls. Oo nga. Binabaliktad yung narrative. Binabaliktad yung narrative. Kanya daw bumoto, mga congressman dyan, 53 votes, no? Yes. Unanimous. Kasi daw, hindi sila bibigyan ng PDAF, hindi daw sila bibigyan Exactly. ng budget, yung mga Oo. distrito nila, no? Trolls. Tapos, sabi nila, ang may threat talaga, ang Vice President. Teka, hindi ba alam natin, 2,000 ng security guards niya, nabawasan nga ng konti, pero ganun pa rin, no? Oo. Compared to the first family, compared to the speaker, parang hindi ka panipaniwala yung sinasabi ng trolls. Pero ma'am, kung sabihin ang depensa nila is exaggeration ko lang naman yan. Joke nga lang daw eh. Hindi, she said no joke eh. Pero kung sabihin ang palusot nila, hindi, rhetoric lang Yan. yan. Nag-exage lang ako. Comical. Oo. You're Vice President of the Philippines. You have no right. You're a public official. In fact, not only are you a public official, you're the highest lawyer in a public office, Vice President. Alam mo na as Vice President, you cannot make jokes or you cannot be rhetorical. Kasi this goes into your fitness. Okay. Kasi lumalabas, kasama rin dyan sa DDS troll campaign na mamamatay. O namatay na nga si BBM Hindi ba? Ilang beses. Ilang beses na Sa siya kwento namatay. nila. At saka nag-a-absent daw sa mga important events, no? At gumagamit pa ng AI. So they go into the physical fitness, no? Dapat tignan natin yung psychiatric evaluation ng isang public official. Huwag na nating sabihin Vice President, any public official who makes a remark like that is, nasabi ko na noon, lutang. Okay. Kung hindi lang lutang, hindi nararapat sa position niya. Tinanong ang NBI yesterday ng isang congressman doctor, no, si Dr. Garin. Hindi ba minarapat ng NBI na mag-conduct ng psychiatric, iba yung psychological Apo. Yung psychological is walang connection sa genes, no? Yung psychiatric is a medical conclusion. Psychological is an opinion. Pero ang psychiatric report, no, kanya sa annulment, no, kasi nag-accept ako ng mga annulment. Doris, gusto mo bang magpa-annul? Hindi na kailangan, ma'am. Kasi wala pa tayong divorce dito, no? Sa annulment, psychiatric, it must be the opinion of a doctor. So tinanong ni Congresswoman Guarin, may psychiatric evaluation ba na ginawa ang NBI? Ang sagot ng NBI, 2 beses namin inimbita si Vice President. Nung first time na inimbita ng NBI, sabi ng letter niya, she is busy attending to her functions, no? So hindi nag-attend. Yung second time na inimbita siya, tinurn down rin niya, hindi rin siya nag-appear, no? Kumbaga binigyan naman ng chance. Pero Yes. she didn't To respond. submit herself to submit. psychiatric evaluation kasi may psychiatric division daw yung NBI. Yung second excuse is slip niya na hindi siya nag-attend. Sabi niya, ba't ako mag-a-attend dyan? Ito na yung real reason. Sabi niya, ang NBI ay nasa ilalim ng DOJ. Ang DOJ ay nasa ilalim ng presidente because it's a cabinet position. And to top it all, pati yung executive secretary, sabi niya, alter ego yan ng presidente. In other words, nasabi na niya na bias ang House. Diba? Kanya siya umakyat ng Supreme Court. Ngayon, sinasabi niya na bias rin ang NBI. Sinong hindi bias? Siguro dito natin sabihin sa mga taong bayan, huwag kayong maging bias. Tignan nyo ang ebidensya. Pati yung mga DDS, no? Oo. Tignan nyo ang ebidensya. Especially, I would address this to the Senate, to the future senator judges. Apo. And speaking of that, attorney, kasi Look at the evidence. ang Supreme Court po mayroong ginawa ng paglilinaw, dinefine nila yung forthwith. Ito mga pinag-uusapan natin na to, magsisettle to kapag tuluyan ang inakyat sa Senate kung Medyo paano po nila uminit nga ang ulo ko aaksyonan. doon. Oo, medyo uminit ang ulo ko doon sa nabasa ko na portion. Ang sabi ay
within a reasonable time, which may be longer or shorter depending on the circumstances of each case. Ano pang ibig sabihin nun, attorney? Kasi ito ay hindi, this decision of the Supreme Court is not in relation to the current impeachment charge. Ito po yung final last year po against mandamus, no? Final ng isang group of lawyers ang tinatawag na mandamus. Mandamus is to order, to compel, no? So nag-file sila ng mandamus sa Supreme Court to compel then Senate President Chis Escudero to act forthwith. Kadi-deny lang yesterday ata ng Supreme Court defining anong ibig sabihin ng forthwith. Ang forthwith daw, hindi naman sinabing immediate. Pero ang maganda dyan, ang ating current Senate President has already said when it comes to us sa Senate, he will forthwith create an impeachment court at lumabas na nga ang schedule, no? Monday, Wednesday, Friday, 3 times a week from 3 o'clock in the afternoon hanggang sawa. Okay. May latag na kaagad. Kumbaga para kay SP Soto, walang patimpik-tumpik agad-agad. At saka hindi yan political. He is consistent with his position. In the 19th Congress last year, yun rin ang position ng hindi pa siya Senate President, ng Senator Tito Sen. No? But can this be applied, attorney, dito sa panibago ngayong impeachment case? Kasi baka gamiting argumento ito nung mismong kampo ni VP Sara or ng mga senator judges na leaning towards VP Sara. Hindi pwede kasi meron na silang admission, ano. Kasi nung nag-press conference ang defense team, no, Attorney Powa, he had said they broke their silence and said, hindi kami mag-a-appear dyan. Sa Senate kami. Sa Senate kami mag-produce ng evidence. Correct. So ngayon natatawid na sa Senate, assuming maka 1/3 sa plenary session, scheduled ata sometime in May. Kasi ang House Committee has 60 session days Okay. na ipitawid sa Senate, sa plenary. The plenary will vote. Kung merong 1/3, tatawid na yan. Ano? So, ready daw sila. We are ready. Ngayon, pag dumating na sa Senate, sasabihin na naman nila, ay, sandali, meron kaming petition sa Supreme Court. Yun na nga. Hintayin natin. Pero, iba. Ang petition nila sa Supreme Court ngayon, limited sa jurisdiction ng House. Yun nga. Na wala daw due process. Hindi daw sila binigyan ng due process ng House. Hindi na nila pwedeng sabihin, kasi sinama nila prematurely sa petition nila sa Supreme Court ang Senate President. Walang kamalay-malay ang Senate President, sinama na sa petition. Parang ano yun, naninigurado kayo? Insurance petition? Inuunahan na. Inuunahan na niya para pag nakatungtong na sa Senate na yan, teka, kasama sa petition namin, although mutan academic na ang petition nila tungkol sa House, no? Nangyari na. Sabihin nila, party naman dito ang Senate President. Hintayin natin. Gagamitin na naman yan. Siguro, yun ang insurance nila. Alright. Pero attorney, sa tagal na po nitong kaso na to, pinag-uusapan, lahat na nga tayo senator judges. Lahat tayo law experts ngayon. Lahat tayo law expert. Pagka nandyan na po talaga yung totoong desisyon, yung convict or absuelto, baka sabihin ng mga tao, mas lalo lang magkaroon ng division yung mga tao. Kasi, kamo nga, yung mga trolls, 100%, gumagana sila ngayon, di ba? Pag andyan na, ano nakikita nyo? Ano na-envision nyo na scenario pagka bumaba na po yung final na decision kung ano mangyayari kay VP Sara? Okay. Pag na-convict ang isang VP Sara, well, sa Constitution, if the Vice President is convicted, that means tatanggalin siya. Kasi iba, explain ko lang, meron tinatawag na impeachment case, may criminal case, may civil case. Okay. Itong impeachment case, hindi ito criminal case, hindi siya mapipreso. Okay. Mapipreso siya kung may conviction siya sa plunder case na final ni Senator Trillanes. Okay. Kasi ang penalty, ang plunder case, ang penalty dyan ay imprisonment. Kanya hindi pwedeng gawin ng, kunyari, convince na ang kampo ng VP na, nako,
malabo tong kaso natin, mag-resign ka na, magre-resign, pinapa-resign na lang. Pinapa-resign na lang ang Vice President. Yung pinapalutang yun, Oo. magre-resign na lang. Uunahan daw po. Oo. Kasi nangyari yan kay Chairman Bautista ng COMELEC, nag-resign, di natuloy impeachment. Kay Ombudsman Gutierrez, nag-resign. Pero pag nag-resign siya, may plunder case pa siya. Hindi pa rin siya. Imprisonment, Oo. Okay. Meron lang kasi, nakita ko yung assistant winding down. Kasi Labor Day tomorrow. Okay. Maganda, just so ma-appreciate ng public ano talaga ang bigat ng 6.7 billion na yan. Maganda yung sinabi ni Congressman Sendanya kahapon. Sa mga Labor Day bukas, sa mga wage earners po natin, yung amount na yan, it will take you 11,300 years Wow. of your minimum wage earnings to earn that money. Kayong nakikinig, 11,000 para malaman nyo yung seriousness. And lastly, serious itong kasong to. Merong recently, February of last year, na isang public school teacher na na-convict. Alam mo magkano? 5,000 pesos. Hala. Alam mo ang penalty? 11 years. Wow. Ang nangyari dyan sa itong public school teacher, binigyan ng pondo para bumili ng cement bags. Okay. Ang dineclare po niya, bumili daw siya ng 28 cement bags costing 7,000. Yung pala ang binili niya from yung government assistance, 8 bags lang costing 2,000 pesos. Oh. So sabi ng Regional Trial Court ng Catanduanes, confirmed just last year ng Sandigan Bayan, 11 years. Falsification, Mas mabigat. Magkano yun? 5,000 pesos, mga kababayan. At Paano pa sino yan? Public school principal lang. At paano pa para sa isang vice president na mas malaki yung perang na pag-uusapan or ini-involve or kine-question Hindi ko nga sa kanya. ma-imagine kung Yun. gaano yung ganyang klaseng pera Looking forward tayo doon sa mangyayari by the resume of Congress session on May 4 sa magiging direksyon nitong Ako sana nga makakita impeachment ako ng case. ganong kalaking pera, Atty. Kapunan, kasi hindi, sa buong buhay ko, ay mukhang hindi ko makikita yan. Okay, so nakita na natin yung interview ni Attorney Lorna Kapunan. 'Di ba? So base sa kanyang pahayag, sigurado na mai-impeach itong si Sara Duterte. Me also, syempre tayo din, nakita na natin na maraming ebidensya, very overwhelming yung mga ebidensya against kay Sara Duterte na meron talagang ginawa na kalokohan. Merong korupsyong ginagawa itong si Sara. Lalo na yung kanyang pagbabanta kay President BBM, kay Felisa at saka kay SMR, yun ho ay napakabigat na ebidensya against kay Sara Duterte. So very confident ho si Attorney Lorna Kapunan na ma-impeach itong si Sara Duterte. So ngayon, dito na tayo sa INC. But before that, siyempre i-acknowledge muna natin ang ating mga suki, mga early birds, yung unang nag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Kelly Capuno from Tagaytay City, Cavite. Nandyan din si Emmy Mapalad, Gloria Marquez, kasama din natin si Terby, Jovi Montero, hi to Ana Marie Butcher, nandyan din si Apple Vargas, hi to Leonardo Saliero, Monet Borromeo, John Tablada, Butch De Leon, nandyan din si May Agnes Stoche, Tarhata Pagaryungan, Jairam, Mones Borromeo, Faye Noveo, nandyan din si Iris Turing, i-shoutout natin si M.E. Rofa Albatera, and hi to Eliza Acera. Ano yan, Sir Ivan, tungkol sa INC? Ito kasing si Cathy Binag, meron siyang sinabi na kung sino daw yung mga buboto ng mga mambabatas natin para i-impeach ito si Sara Duterte, i-blacklist daw ng INC. Maging blacklisted daw ng INC. At ito ay sinabi ni Cathy Binag doon sa kanyang programa. Sabi niya, ayon kay Cathy Binag, may nagsabi umano sa kanya na kung sino man ang mga boboto upang ma-impeach ang sino mang opisyal ng gobyerno ay habang buhay nang maging blacklisted sa INC. Hindi na mai-endorso sa susunod na eleksyon.
So yun ang kanyang sabi, mga kababayan. So ating tatanungin ho ang mga kababayan natin, mga viewers natin na nandito sa channel ni Sir Ivan na member ng INC kung ito ba ay totoo. Please comment sa baba, babasahin niyo mamaya ni Sir Ivan kung nakaabot ba ito sa inyo. Na kung sino daw yung mga mambabatas natin na pabor na i-impeach ito si Sara Duterte ay i-blacklisted ng INC habang buhay. So ngayon mga kababayan ko, nagtanong ako sa ating kaibigan na INC. Pati rin dito, aming kapitbahay, kasi kapitbahay ni Sir Ivan, INC. So sabi nila, hindi daw ito nakaabot sa kanila at wala silang alam tungkol dito. So ibig sabihin mga kababayan, ibig sabihin yan na ito lang ay, sa tingin ko lang ha, ito ay gawa-gawa lang ni Kati Binag. Kung hindi man ito gawa-gawa ni Kati Binag, malamang sa malamang iilan lang na mga member ng INC ang nagsabi nito. Di ba isipin nyo kung sino daw yung buboto na mga mambabatas para i-impeach si Sara Duterte ay i-blacklisted ng taga-INC. So ngayon, ito yung reaksyon ng ating mga kababayan. Sabi niya, sabi dito ni Matt Aquilesca, bahala na maging blacklisted ako sa INC. Basta mabatasik yang silostay. Hindi ko maaatim na mapahamak ang bayan dahil lang sa loyalty ko sa INC. O tingnan nyo, mismong INC na nagsabi na bahala na daw na siya ay maging blacklisted sa INC basta mapatasik yang si Sara Duterte. Ang ibig sabihin, na marami ding mga member ng INC ayaw kay Sara Duterte. O diba, tingnan nyo ang reaksyon ng ating mga kababayan. Sabi niya, correct. Sabi dito, may nakausap akong isang INC dito sa Iloilo. Pinagmitingan sa church nila sa INC, wag mag-support kay Sara daw. PBBM lang, totoong maaasahan, honest, masipag, may malasakit sa bansa. I salute you ma'am sa lahat na INC na matitino. Amen. O diba, tingnan nyo, kaya nga sabi ko sa inyo, marami hong mga matitino na INC member. Iila lang ho yung mga ukok dyan na INC member. Kasi nga mismo ng kakilala ko, kaibigan ko, INC, matitino ho. Diba? Hindi sila nakakialam dyan at ayaw nila sa ganyan na gawain. So, pati rin dito sa comment ni Carol Peterson, sabi niya, and so, if I were in their shoes, I don't care about being blacklisted in INC. INC will not save you. Only Jesus Christ is the Savior. It's your faith and how you obey the statutes of God. It is by God's grace that one is saved, not through any religion or organization. And INC cannot dictate your political career. It's how you perform in favor of the majority of the Filipino people. It's your track record. The Dutertes are not gods. They are a bunch of crooks and barbarians who are power greedy, which I agree. And they should not stay in power or else the Philippines will be in chaos. I agree also. Kaya mga kababayan ko, dapat hindi na makabalik ang mga Duterte sa power, sa posisyon. Kasi nga mababalik tayo doon sa malagim na pangyayari katulad sa nangyari sa panahon ni Digong. Makabalik na naman itong mga drug lords, makabalik na naman itong mga negosyante ng gambling, ng mga pasugalan. Makabalik na naman itong pogo. Ang pogo, delikado yan, mga kababayan. Kasi nga yung kanang ginagawa daw na front lang, hindi natin alam na meron palang nangyayaring malagim sa likod ng pogo. 'Di ba? Nandyan ho yung mga sindikato, nandyan ho yung mga kidnapping, nandyan ho yung droga. Sangkot ang pogo dyan. 'Di ba, mga kababayan? Nakita natin ho sa isinagawang investigation doon sa Senado at saka sa Kamara. Kaya dapat lang hindi makabalik sa pwesto itong mga Duterte. Okay? O di ba sabi ko sa inyo na hindi lahat ng mga INC member ay mga katulad na mga DDS vlogger na mga gonggong. Marami dyan. Majority ng mga member ng INC matitino yan. Okay? So anyways, ipakita ko rin sa inyo itong vlog ni Mike Abby. For more details, let's watch this. Nagkakaroon ng kalituhan yung ibang mga mamamayan na napapaniwala nung sabihin natin mali o sinasadyang interpretation nila para linlangin ang taong bayan. Okay?
ang tinutukoy ko po itong pinakahuling desisyon ng Korte Suprema na ang pinapalabas ng Pro Duterte camp, pinigil na raw ng Supreme Court ang Senado. Ipinatigil na raw ang trial. Hindi daw basta-basta magagawa ng Senado na mag-trial. Wow! Maling-maling interpretation at maling-malihong balita yan na talagang panlilin lang. Ang sinasabi ng Korte Suprema ay hindi pwedeng madaliin. Dapat dumaan pa rin sa tamang proseso. Di ba? Ang ginawa lang sa Korte Suprema, paalaala lang na idaan sa tamang proseso, huwag madaliin. Doon sa interpretation ng forthwith, kaagad-agad. Ayan, yan ho. Hindi po sinabi ng Korte Suprema na walang authority ang Senado para maging impeachment court. Hindi sinabi ng Supreme Court decision na ang Senado ay walang jurisdiction o hindi dapat mag-trial. Wala pong ganon. Yan ang totoo. Yung nagpapakalat na pinigil na raw ng Supreme Court, kinampihan na daw ng Korte Suprema si Sara Duterte, yan ay pambubudol, panlilinlang. At ang nalilinlang lang dyan ay yung kanilang mga supporters, followers, kasi hawa-hawa na sila. Sabi nga ni Trillanes, para silang kulto. Kahit na anong mangyari, yung pa rin mali na pinaniniwalaan pa. Yun ang masakit. At hindi po yan ang totoo. Ang kanilang ipinapakalat ngayon. Ang totoo, gagawin ng Senado ang kanilang trabaho. Nag-caucus na nga sila nung isang araw, inisa na paghahanda at pag-meeting. Okay? Sabi ng Senate President Tito Soto, hindi man siya abogado pero nag-aaral na siya. Gagawin nila ang trabaho nila. Magta-trial sila sa oras na dumating ang article of impeachment. Sabi pa nga ni President pro tempore, Senador, veteranong senador na si Ping Lacson. Anong sabi ni Senador Lacson? Kahit nakareses, pwede silang mag-trial. Kasi ang impeachment naman, iyan naman ay hindi sakop ng rules na sila'y nakabakasyon. Dahil yung rules na yan at bakasyon nila ay base lang doon sa kanilang regular na trabaho, doon sa tinatawag na regular session and aid of legislation, yung mga investigasyon at iba pa and aid of legislation, yun ang sakop ng kanilang bakasyon. Pero ang pagbubuo ng impeachment court at trial ay pwedeng gawin kahit nakareses ang Senado. O ayan. Sila ho ang pinanggalingan yan. Hindi ako, mamaya magagalit na naman kayo sa akin. Sabagay, normal na sa akin yan. Dahil ang nagagalit sa akin paliwanag, hindi nakakaintindi. At kung sino yan, alam na natin kung sino yan. Tagalog na Tagalog, hindi pa nyo maintindihan. Kasi nga, sabi ni Senador Soto, ni Senador Trillanes, para ng kulto yung mga taga-suportang yan. Nung kabila na lahat na lang sa kanila tama. Kahit mali, tama pa rin. Kahit na pati behavior ng mga taong yan na kanilang pinaniwalaan, wala na sa lugar, tama pa rin sa kanila. Pero ako, magpapatuloy tayo ng pagpapaliwanag sa mamamayang Pilipino dahil po sa mga channel na ito at ang social media ngayon, ang pinakamalakas na communication sa buong mundo, hindi lang ng Pilipino. Kaya ang lahat ng ganito ay aking paninindigan sa aking pagsusuri, pag-aaral, pagbabantay ng kaganapan dito sa ating bansa. Yun ang paninindigan natin. Okay? Walang personalan. Issue lang ito. Opinion lang ito. Base sa mga nangyayari. So, merong authority ang Senado. Ulitin ko, hindi sila pinigilan ng Korte Suprema. Walang TRO at walang sinabing walang karapatan ang Senado. Pangalawa, for your information again, hindi pwedeng pakialaman ng Korte Suprema ang trabaho ng Senado at Kongreso.
basta naaayon sa batas, hindi makikialam ang Supreme Court sa Senado at Kongreso. Kasi merong separation of power, co-equal, ng judicial body at ng legislator. Ang trabaho ng Supreme Court, kung sakaling merong magpetisyon, questionin ang mga nangyayari, doon lang sila magde-decide kung tama o mali yung petisyon, naaayon ba sa batas o hindi ang ginagawa ng Kongreso at Senado. Yun lang, yung i-correct lang, pero yung pigilan ng trabaho, hindi yan trabaho ng Korte Suprema. At hindi gagawin ng Supreme Court na pigilan ang trabaho ng mga elected official like Congressman at Senador. Yan po ang totoo. Ang hindi naniniwala dyan ay baka kulto. Diba? Yan ho yung aking paniniwala. At basahin nyo ang karapatan, separation of power, itanong nyo sa totoong abogado at matitinong abogado kung tama o mali ang aking sinasabi. Huwag lang ho doon sa mga kulturing abogado. Meron din yata ang abogadong kulto. Diba? Ay iba magiging paliwanag yan. Hawa-hawa na sila eh. So, ganito. Hindi mapipigilan. Anytime. Pag tinapos ng Kongreso sa Monday ang recommendation na merong probable cause, yan ay sa plenary na ho tatapusin sa Kongreso. Tapos pag nakuha ang enough number, 1/3 ng 300 plus congressman, ang article of impeachment ay ipapasa sa Senado. At ang Senado ay nakahanda. Kahit naka-recess daw sila, gagawin nila yan. Nag-meeting na nga sila eh. Yung iba na lang mga oposisyon ay ayaw mag-attend. Alam na natin. Ang ating bantayan, for your information, ay ang mga senador judges. Dapat silang maging neutral. Dahil ang taong bayan nakamasid sa kanila. Ang taong bayan ang magagalit sa mga senador, judges, pag sila hindi naging neutral sa kanilang gagawin. Ang trabaho lang nila, trial after trial, mag-decide. Wala silang dapat kampihan kung hindi yung ebidensya ang kanilang pagbabasihan. Pero maliwanag ang ebidensya, ayaw pa rin nila, mamamayan ang bahala dyan. Nandyan ang ebidensya, nagbubulag-bulagan pa, mamamayan na rin ang bahala dyan. O wala namang ebidensya, sasabihin meron, mamamayan pa rin ang bahala dyan. Ganon po. Kaya 24 lang ang senador judges sa impeachment against Sara Duterte, pero milyon-milyong Pilipino ay may karapatan ding manghusga base sa kanilang maririnig at makikita. Kaya exciting talaga. Matindi pong abangan itong mga nangyayari. Huwag kayong mag-alala. So syempre, ang mga oto-oto mga kababayan, itong mga DDS, bias syempre. Itong mga DDS senators, mga bias yan. Kasi nga, meron silang utang na loob kay Sara Duterte o sa pamilya Duterte. O diba? Kahit nakita na nila, overwhelming yung mga ebidensya, marami na mga ebidensya against kay Sara Duterte na posibleng meron siyang ginawa na korupsyon or meron talagang ginawa na korupsyon. Ay lalo na yung kanyang pagbabanta sa first couple, isa yun sa pinakamabigat na ebidensya na dapat talagang i-impeach itong si Sara Duterte. Pero siyempre, expected natin na itong mga DDS senators na to, bulag na bulag yan. Katulad nga dito, di ba, sa mga DDS vlogger, sa mga DDS trolls, na bulag talaga. Kahit alam nila, yung ginagawa ni Sara Duterte na inuuto lang sila, Duterte! O di ba? Tas sabi pa nila na marami pa daw sila, mga kababayan. Marami ba sila? Kakarampot na lang sila. Kasi marami ngayong nagsialisan sa grupo ng DDS. Di ba? Hindi nyo ba nakita yan mga DDS? Unti-unti na kayong iniiwan ng mga kasamahan nyo noon na DDS. Ngayon, sumuporta na sa Marcos administration. Sumuporta na ngayon kay President BBM. Pero yung naiwan, mga oto-oto pa rin kasi kulto ang mga gunggong na yon. So anyways, ipakita rin natin dito mga kababayan, siyempre yung ating good news. Yung mga lakad ni President BBM, yung mga kabila-kabila ang mga event na pinuntahan ni President BBM at kung ano yung mga bagong proyekto or mga programa ng ating gobyerno. For more details, let's watch this. Bayan pinagtibay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang dedikasyon ng pamahalaan katuwang ang pribadong sektor para sa isang bansang magbibigay ng pantay na oportunidad at pagkilala sa sipag at tiyaga ng mga manggagawang Pilipino.
Binigyang diin ng Pangulo na ang paninindigan ng administrasyong gumawa ng mas marami at disenteng trabaho ay hindi lang tuwing Labor Day. Binigyang pugay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang lahat ng manggagawang Pinoy sa harap ng pagdiriwang ng Labor Day. Kinilala ng Presidente ang sakripisyo ng mga Pilipinong nagtatrabaho sa kabila ng init, pagod at mahabang oras na pagbabanat ng buto. Ayon sa Presidente, umuusbong man ang teknolohiya at patuloy na nagbabago ang industriya, hindi matatawaran ang sipag at husay ng mga Pinoy sa larangan ng paggawa na inaabante ang ekonomiya ng ating bansa, hindi lamang sa Pilipinas, kundi pati sa buong mundo. Para kay Pangulong Marcos, haligi ng bansa ang mga manggagawa, pinaghuhugutan ng lakas at katatagan ng Republika. Nanawagan ang Presidente na hindi lamang ipagdiwang ang Labor Day, kundi pagtibayin din ng pamahalaan at pribadong sektor ang pagsulong sa bansang pinahalagahan ang pagsisikap ng mga manggagawa at nagbibigay ng tunay na oportunidad sa pag-angat ng kanilang buhay at karera. Hinikayat ni Pangulong Marcos ang taong bayan na itaguyod ang kapaligarang rumerespeto sa marangal na paggawa, protektahan ang hanapbuhay ng isa't isa, at tiyakin na ang kaunlaran ay abot kamay ng bawat ordinaryong Pilipino. Naharap man sa economic pressure dulot ng epekto ng krisis sa Middle East, siniguro ng administrasyon ni Pangulong Marcos na didepensahan ang dignidad ng bawat Pilipinong manggagawa, lilikha ng mas marami at mas magandang trabaho at palalakasin pa ang proteksyon sa mga manggagawa tungo sa mas maliwanag at matagumpay na bagong Pilipinas. Personal na inabot ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mahigit 33 million pesos na halaga ng tulong para sa mga Socio-Civic Project Fund sa mga barangay ng General Santos City at Sarangani Province. Bawat barangay ay makatatanggap ng 200,000 pesos na maaring gamitin sa pagpapatayo ng evacuation at health center o pagbili ng mga patrol vehicle. Kalahati ng pondo ay pantustos sa finisher program o sa mga patapos na kolehiyo sa kanilang barangay. Namigay din ng tig sa 10 kilong bigas ang Presidente na bahagi ng bawat bayan na makikinabang sa program ng local government support fund. Ang iniisip namin ay dapat gamitin na natin yung local government support fund o yung LGSF para magbigay ng tulong sa ating mga local government executives. Yung mga benepisyaryo na nabibigyan ng bigas, wag po kayong mag-alala na ito ay minsanan lang. Ito ay tuloy-tuloy. Gagawin po namin, magbibigay po tayo ng isang 10 kilo na bigas sa mga benepisyaryo sa isang taon, 6 na beses. Hindi pa natatapos ang programa ng opisina ng Pangulo sa pamimigay ng libreng gulay sa iba't ibang komunidad sa bansa. Umabot kasi sa 40 tonelada ng gulay ang direktang binili ng opisina mula sa mga magsasaka sa Benguet. Ikinatuwa ng mga magsasaka sa Benguet Agri-Pinoy Trading Center ang pagpunta ng mga kawani ng Office of the President upang bumili ng sari-saring gulay na ipapamahagi ng libre sa mga lalawigan ng Apayao at Abra. Ayon sa kanila, sa gitna ng kasalukuyang krisis, malaking ginhawa ang inisyatibong ito dahil nakatulong ito upang hindi masayang ang kanilang mga pinaghirapang ani at maibenta ang mga produkto sa mas maayos na presyo. Salamat po sa pagdating ng mga staff ni Presidente. Bumili ng gulay dito sa amin sa presyong hindi yung talagang lakaran dito. Nagdagdag naman po sila ng mga presyo kaya nagpapasalamat yung mga kasama namin dito na mga katulad namin, market facilitator at sa mga farmers. Umabot sa 40 tonelada ng gulay ang nabili mula sa mga magsasaka. Kabilang sa mga ito ang repolyo, patatas, radish, broccoli, cauliflower at iba pang highland vegetables na direktang kinuha sa mga lokal na producer. Umaasa naman ang mga magsasaka na magpapatuloy ang ganitong uri ng suporta upang mas mapalakas pa ang sektor ng agrikultura at matulungan ang mas marami pang maliliit na magsasaka sa rehiyon. We ask more support to the farmers as of now kasi sa tuman ng mga gulay natin, talagang bankrupt kami. Marami sa mga farmers natin talaga na bankrupt dahil sa presyo na mababa. Yung mga ibang gulay talagang andun sa garden, doon na nabubulok.
we ask the President na sana continue na i-support natin yung mga farmers, yung marketing ng mga gulay namin, sir. Sa pamamagitan ng direktang pagbili sa trading center, nabibigyan ng tiyak na pamilihan ang mga magsasaka at nababawasan ang pagkalugi sa kanilang mga ani. Inaasahan namang maipapamahagi ang mga gulay sa mga piling komunidad sa Apayao at Abra sa pakikipagtulungan ng mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya ng gobyerno. Ibinabahagi na sa probinsya ng Apayao ang 20 tonelada ng gulay na binili ng Office of the President sa mga residente. Mabibigyan ng libreng gulay ang 7 munisipalidad sa naturang probinsya. Kasabay ng pagulita ng Labor Day, muli namang nakabili ng 20 pesos kada kilo bigas ang mga residente sa Cebu City. Namahagi rin ng tulong pinansyal ang Department of Labor and Employment o DOLE Region 7 para sa mga nasa transport sector. Maagang pinilahan ng mga mamimili ang kadiwa ng Pangulo Stalls kung saan maaaring mabili ang isa sa mga flagship program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ang 20 pesos kada kilong bigas na mula sa National Food Authority at Food Terminal Inc. Nasa 400 na sako ang nakalaang ibenta ngayong araw sa 2,000 beneficiaries na minimum wage earners. Kabilang sa nakabili ng 10 kilong bigas ay ang factory worker na si Sarah. Masaya siyempre. Bakit? Kasi mura lang. Saan mo tayo makabili ng ganyan? Mabuti ganyan, ganito, palagi na ba? Gusto nyo tuloy-tuloy Oh, tuloy-tuloy na. Maraming salamat sa bigas niya nga mura lang. Thank you, President Ferdinand Marcos. Namahagi naman ang tulong pinansyal ang DOLE Region 7 sa nasa 400 na habal-habal drivers mula sa Cebu City at Mandaue City, habang may iba pang 400 na displaced workers ang mabibigyan din ng tulong pinansyal sa ilalim ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers o TUPAD program. Ito ang halay natin sa ating mga gawa na naka-line up ng mga activities. Nandito yung kadiwa ng Pangulo, 20 bigas, 20 pesos, maximum of 10 kilos per beneficiary. And aside from that, magtupad, massive payout tayo. Around 820, this will amount around 3 million. Tuloy-tuloy yan. Because this is the support of the uplift program of the President in the transport sector. May job fair din na ikinasaang DOLE Region 7 sa mga naghahanap ng trabaho ngayong araw sa isang mall sa Cebu City. Hangad namin, disenteng trabaho para sa bawat Pilipino. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbubukas ng nationwide job fair sa General Santos City. Bahagi ito ng ika-124 na taong selebrasyon ng Labor Day. Bilang pagkilala sa inyong pagsisikap, sa inyong sakripisyo at pagpupunyagi, nandito po kami upang ilapit ang serbisyo ng pamahalaan sa ating mga kababayan. 150,000 trabaho ang binuksan ngayong araw sa 74 na job fair site sa buong bansa. Layo ng job fair na kilalanin ang ambag ng mga manggagawang Pinoy at tulungan ang mga wala pang trabaho na makahanap ng disenteng mapagkakakitaan. Dama po namin ang hirap na pinagdadaanan ng ating mga manggagawa. Lalo na ngayon na tumaas ang presyo ng langis, ng kuryente at ang mga bilihin. Ngunit, hindi po kami tumitigil sa paghahanap ng mga paraan upang dumami pa ang trabaho, ang kabuhayan at ang mga oportunidad para sa ating lahat. Simula Hunyo 2022 hanggang Pebrero ngayong taon, higit 6,000 job fair na ang inilunsad ng pamahalaan. 1.2 milyon ang nakilahok at nasa 250,000 naman ang na-hire on the spot. Dahil dyan itong Pebrero, umakyat sa 50 milyong Pilipino ang nagkatrabaho. Inaasahang lolobo pa ang bilang na ito matapos aprobahan ni Pangulong Marcos ang 2 trilyong pisong investment sa bansa. Lilikha ito ng halos 150,000 trabaho. Tiniyak ni Pangulong Marcos Jr. ang patuloy na paglikha ng mas maraming oportunidad para sa mga manggagawa sa pamamagitan ng pagtulong ng gobyerno. Pinagtibay natin ang edukasyon at training program upang tumugon sa nagbabagong pangangailangan ng labor market. Sa ating misyon, lampas sa 5 milyong estudyante na ang nakatapos sa ilalim ng TVET.
Nagsagawa rin tayo ng bagong Pilipinas Servicio Fair sa halos 40 paaralan. Nakakuha ng trabaho ang lagpas sa 1,000 senior high school graduate at mag-aaral ng alternative learning system. Patuloy din ang ginagawang pag-aaral sa hirit na aumento sa sahod. Naipasa ang 89 na wage order mula Hunyo 2023 hanggang Abril ng 2026. Kabilang dito ang wage hikes na epektibo ngayong araw tulad ng sa Region 10 at sa Region 13. Ang arawang sahod ng manggagawa sa lugar na ito ay tumaas na sa 500 pesos at 475 pesos. Sa harap ng nararamdamang epekto ng krisis sa Middle East, siniguro ni Pangulong Marcos ang pagbibigay ng tulong sa mga manggagawa, tulad ng subsidiya sa langis, diskwento sa pamasahe, pinansyal na ayuda, at iba pang mga programa na magpapagaan sa bigat ng pasanin ng mga Pilipino. Patuloy lang, tuloy-tuloy ang hanap buhay ng manggagawang Pilipino. Tuloy-tuloy ang suporta ng pamahalaan. Dahil sa patuloy na pagkilos, malalampasan din natin ang lahat ng hamon. Hangad natin ay disenteng trabaho para sa ating mga manggagawa tungo sa isang bagong Pilipinas. Mabuhay ang ating mga manggagawa! Okay, so siya nga pala, kung nagustuhan ninyo ang ating topics ngayong araw mga kababayan, please give a like naman po sa ating video. Malaking tulong ho yan. At para ito makaabot sa ating mga kababayang binudol ng mga DDS vlogger, kasi nga hanggang ngayon, marami pa rin mga kababayan natin na hindi naliwanagan or hindi nila alam ang totoong nangyayari or totoong mga balita. Okay, so please i-like and share natin. So mga kababayan ko, at mga DDS, yan ang working president namin. Diba? Napaka-aktibo, napaka-hardworking, busy. Unlike doon kay Sara Duterte, busy sa pangangampanya. busy sa lakwat siya. Kasi nandun na pod or nandun na naman sa ibang lugar or sa ibang bansa, mga kababayan. O diba? Busy ito si Sara Duterte. Pero ang presidente natin, ang presidente namin, kasi ayaw nyo kay PBBM, napaka-busy. Alam niyo mga kababayan, talagang nakakatawa no itong mga DDS. Baka sa Ivan. Kasi nga sabi nila, dahil napansin nila na sunod-sunod yung mga event ni President BBM at palagi na nilang nakikita sa mainstream media, nagpapaipal daw. 'Di ba? Nagpapaipal daw or nangangampanya daw mga kababayan. Nakakatawa talaga eh. Alam nyo, nung hindi nila nakita si President BBM kahit isang araw, anong sabi nila? Isinugod daw sa St. Luke. Nakaratay na daw. Baka tigi na daw, mga kababayan. Tapos ngayon, sunod-sunod nilang nakita si President BBM, meron pa ring masabi. Yan ho ang mga taong sinto-sinto. Yan ho ang mga tao na hindi natin alam kung ano ang nandyan sa kanilang pag-uutak o sila ba'y matino or hindi. Diba? Kaya nga sabi ko sa inyo na lahat ng gagawin ng ating President BBM, puro yan mali sa mga DDS. Walang tama para sa kanila tungkol dito kay President BBM. Kaya ngayon, ito si Gov. Pam Bariccuatro meron na namang banat sa mga DDS. So sabi ni Pam Bariccuatro mga kababayan, sabi niya, mag-isa si Presidente na nagtatrabaho sa ngayon. O di ba? Ang ibig sabihin, ito si Sara Duterte hindi nagtatrabaho. Sabi niya, mag-isa si Presidente na nagtatrabaho sa ngayon. Na makasama ko siya dito sa Cebu, punong-puno ang schedules namin. Parang di na nagpapahinga ang presidente. Tingnan nyo mga DDS. Buti pa no itong DDS na si Pam Bariccuatro, alam na alam niya, naintindihan niya si President BBM. Tapos ngayon, may krisis dahil sa gera. Huwag naman natin sisihin ang presidente dahil lang sa taas ng presyo ng langis. Magalit tayo kung wala siyang ginagawa. Sa ngayon, kumikilo siya double time pa. Lagi kaming nasa likod ng presidente sa paglaban sa krisis na ito. Kaya natin to. O di ba? Binanatan ho ni Governor Pam Bariccuatro itong si Sara Duterte. Kasi nga sabi niya dito, mag-isa si presidente na nagtatrabaho sa ngayon. Ibig sabihin si Sara, hindi yun nagtatrabaho, mga DDS. Mismo na ho DDS ang nagsabi
Si Sara hindi nagtatrabaho kasi puro lang paipal yun. Puro lang papreskon, puro lang harap sa media, paninira sa ating gobyerno, hindi na kasi tumutulong. So ngayon, galit na ito si Gov Pam Baricuatro. O diba DDS, iyakan na naman ang mga DDS. So nga mga kababayan ko, syempre i-acknowledge din natin, nandyan si Shirley Rizman, Leonardo Manansala, Bia Beng, nandyan din si Evelyn Garcia, Philma Cabato from Toronto, Canada, nandyan din si Erlinda Arinas, Tony De Los Reyes, Mary Ann Ramos, hi to Happy Cheeseboard from New York, Rowel Mahayag, Erma Apostol from Nueva Ecija, nandyan din si Salvador Pajarelio, Peaceful Sea Turtle, nandyan din si Jane Tayag, Nono Vlogs, Jay Dison, Lolita Baldosa, hi to Navia Pretty, Len Ordones, and hi to Celso Villamen. Okay, so mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo ang vlog na to. For more details, let's watch this. Yun. So mga kababayan, na-witness po natin, syempre, ang impeachment proceeding po doon sa Kamara. So ngayon po mga kababayan, syempre marami tayong tanong ngayon kung anong-anong nasa isip po natin. Ikaw, Balitat Kaalaman, anong pinaka malakas or mabigat na ebidensya ngayon na panood mo or narinig mo doon sa mga impeachment proceedings? Ayun, yung syempre para sa akin yung mga resibo na mukhang fabricated o sabihin na natin diretsa, parang pineke ng mga resibo. So, ayan, siguro para mabigyan tayo mas hinimay na detalye. Ito si Congressman Joel Chua, ano pong masasabi niyo doon yung mga natagpuan ng mga fabricated yung mga resibo. Estimate. Oo. Kung maalala po ninyo, noong 19 Congress, isa po yan sa mga nadiscover natin, yung mga pangalang Mary Grace Piatos, Kokoy Villamin, lahat yan naglabasan. So kami ay inibitahan namin yung PSA o yung tinatawag natin na Philippine Statistics Office. So lumabas po dyan sa kanilang pagsusuri na itong mga pangalan na ginamit na masasabi na tumanggap ng confidential fund ay mga fictitious. Ibig sabihin, ito'y it's either hindi buhay, hindi pinanganak, walang record ng kapanganakan, at wala rin silang record ng kamatayan. So, ibig sabihin, hindi talaga nag-i-exist. Di wow. What else? Ayun, so yun po yung isa sa mga ebidensya na ginamit po ngayon dun sa impeachment. Ano po ang bukod po doon, ano po yung masasabi niyo na na naging mga mabigat na ebidensya kaya po napagbotohan po kahapon dun sa impeachment proceeding na 53-0? Ano pa yung nag-stand out doon sa mga lumabas na ebidensya para sa inyo? Lahat ng grounds talaga naman may kanya-kanyang bigat na masasabi natin. Uunahin na natin yung confidential fund, tsaka yung bribery case. Dito sa confidential fund at tsaka bribery case, kung maalala ninyo, tinatanong at tinahanap natin, saan napunta yung 125 million? Diba? Noong December 2022. Diba? So, dito, nung tayo'y sinuri natin dito sa impeachment, nakita natin may karagdagang testigo. Si Ramil Madriaga, sa katauhan ni Ramil Madriaga. Ang alam ng lahat, 11 days na inubos itong confidential fund. Pero lahat tayo nagulat nung sinabi ni Ramil Madriaga na 24 oras lamang. Diba? Kaya, so sinabi niya, itong 125 million sa tatlong area o sa tatlong lugar lamang niya ibinagsak yung mga duffel bag. Isang area, binagsak niya sa may Laguna, sa San Pablo, Laguna. Yung pangalawa, sa may yung comedy bar, sa may bandang Timog. Sa may Morato. At yung pangatlo, dun sa Office of the Ombudsman. Yan. Diba? So, pero ang pinakamabigat dito, kahit tanggalin natin yung salaysay ni Ramil Madriaga, lumabas din na yung COA report. Kung saan sinasabi ng COA na dininay nila yung apila ng Office of the Vice President pagdating po doon sa 73 million na notice of disallowance. So bukod po doon, nag-issue na naman sila ng panibagong notice of disallowance
na 375 million. So pag susumahin mo, 448 million. Kaya nga tinatanong namin si Kong Percy, nung nagdeposito siya ng pera, 400 pesos something. Julio Vargas BPI. Yes. Sabi na ng gano'n, nagdeposito daw siya ng 448 pesos. Yes. Wala kami nagtataka. Ba't 448? Bakit hindi 500? Bakit hindi 450 o 1,000? Bakit Yung pala yun. may butal? Akala namin, kinapos ng 2 piso yung pera na. Yung pala, symbolical pala yun. Yung pala yung pinaghalong 73 million at 375 million. Yan yung ano, doon sa issues sa confidential fund, di ba? Nandiyan din pala yung ano, yung 4 na Marines na nag-issue ng certificate kung saan sinasabi nila na wala naman kami natanggap talaga. Pero dahil hinihingan kami ng certificate ng dating kaibigan at boss nila, so si Yusik Tempin, kaya nag-issue sila ng certificate. Pero ang katotohanan, kahit na 5 butas o duling, walang natanggap ang Youth Summit. Yung sa AFP. Yung sa AFP. So bukod po dyan, doon sa confidential fund, isa pang mabigat na issue, yung rentals ng safe house. 16 million. 1 milyon ng 4 na araw. So tinatanong namin, saan yung, anong klaseng ano to? Anong klaseng safe house ba to? Ano ba to? Resort ba to sa Boracay? O sa mga exclusive subdivision, di ba? Pero wala naman may produce ng mga dokumento. So yan ang mga yan ang mga naging issue sa confidential fund. Kaya sinasabi ko na mabigat dahil hindi mo maitatanggi ang mga dokumento na lumabas sa COA. So eto naman yung nakaraang linggo kung saan nagulantang lahat ng tao, 'di ba? Kung titingnan ninyo, puro numero at puro dokumento. Yung una namin tinignan yung SALN. 'Di ba? Ito naman yung issue naman ito ng ill-gotten wealth. Doon naman sa SALN, from 2007, simula nung siya ay pumasok sa serbisyo publiko bilang vice mayor ng Davao, nagfa-file siya ng cash on hand at saka cash in bank. From 2007 hanggang 2018. Pero nagulat kami noong 2019 hanggang 2024. Missing kong duling. Wala. Kaya nga zero na pa wow. Diba? Wala eh. Hindi siya, kung anong dahilan, hindi rin namin alam. Sinasabi nung kanyang mga defense lawyer na hindi, sinama namin sa others. O sige, kakagatin na natin yung argumento nila. Kung titignan mo yung others, nasa 5.8 million lang eh. Ang deklarasyon eh. Di pa rin naabot. Pero, nung lumabas na yung numero sa AMLA, nako, naduling na kami sa dami ng zero na pumasok na transaksyon. Meron siya sinatawag na, ito yung tinatawag nila na combined, no, na inflow at saka outflow ng transaksyon. 2 transaksyon ang nire-report sa AMLA. Una-una, excuse me, yung covered transaction. Etong covered transaction, pag sinabi mong covered transaction, ito yung mga bank deposit na lumagpas sa threshold na more than 500,000. Pag more than 500,000, kailangan yan i-report ng bangko sa AMLAC. So magkakaroon ng kumbaga i-red flag yan. Hindi natin sinasabi na illegal itong pera. Pero automatic yan. Pag more than 500,000, kailangan yan i-report sa AMLAC. So mayroon pang isang transaction, yung tinatawag na suspected or suspicious transaction. Ito naman yung pagka ang tingin ng bangko, wala kang kapasidad para magdeposito ng ganitong malalaking amount. Diba? Dahil sa nature ng iyong trabaho, hindi mo naman ma-justify na wala ka namang ibang negosyo. Ang sweldo mo, alam naman natin, siguro malaki na yung 200,000. Tapos bigla magdedeposito ka ng 5 million, 10 million on a regular basis. So, ito yung tinatawag na suspicious transaction. Duda-duda. Bigla nga. O kaya, bigla kang nalathala sa pahayagan na ikaw ay isang drug lord pala o ikaw ay
Betting Lord, 'di ba? So ito yung mga tinatawag natin na suspicious. Ayan, nire-report lahat yan sa AMLAC. So dito lumalabas yung kanilang combine ng mag-asawa na inflow at saka outflow. Ibig sabihin ng inflow, ito yung pumapasok na transaksyon sa bangko. Yung outflow, ito yung lumalabas. So yung combined, 6.7 billion. Grabe. So napakalaki. Yes po. So kung titignan natin yung deklarasyon niya sa SALN, ang buong total asset lang niya lumalabas, 88 million. Yes po. Tapos dito ang transaksyon, billion-billion. So hindi nagtutugma yung kwenta. Oo. 'Di ba? Yung kwento hindi nagtutugma sa kwenta. Sabi nga ni DS JG Suarez. Oo. So tapos tinignan din natin, sinuri rin natin yung SEC. Kasi baka mamaya yung mga negosyo naman nila, yumabong. Diba? Malalaki naman talaga yung mga kinita nila. Doon tinignan po yung mga negosyo, halos lahat palugi. Yun lang. Wala naman pong kumita. Kung meron man, hindi naman ganun kalalaki. Yes po. Diba? Parang 1 milyon lang. So, 100,000 ang kinikita. So, hindi nagtutugma talaga yung mga kita at kwenta. Ngayon, nagkaroon ng isang issue. Ito nga yung pagbukas ng box. Yung BIR, kung naalala ninyo, diba? Kasi sinabpi na rin namin yung ITR. Pero kami po, napagbutuhan namin kahapon na wag nang buksan. Dahil kahit naman wala yun, yung determination ng probable cause, malinaw naman. Yes. Diba? So, yan yung kaya ako sinasabi na matibay din yan kasi yung numero hindi nagtutugma-tugma eh. Yes. 'Di ba? Ang linaw. O ngayon, dito naman sa ikatlong ground. Yung kahapon na pinakita natin yung threat, 'di ba? Kung maalala niyo ito, nangyari ito nung nag-meltdown siya. So kung saan minura niya at pinagbantaan niya. 'Di ba? Ang Pangulo, ang First Lady at saka ang dating speaker si former Speaker Martin na papatayin, 'di ba? Ang sinasabi niya conditional threat lamang 'yun. So bakit namin sinabi na ito malakas to? Kasi hindi mo naman na kailangan ng ebidensya eh. Buong mundo nagulantang nung isang gabi o isang madaling araw napanood natin sa TV. Opo. Nagsasalita siya at nagbibigay. And in fact, itong nangyaring pagbabantang to nalatala sa lahat ng pakiyagan, hindi lang sa ating bansa. Pati sa ibang international. Yes. Ngayon, sinasabi nila kahapon may isang congressman na nagtanong sa NBI. Pina-check nyo ba yung psychological nung ating vice presidente? Alam po ninyo kung bakit niya tinanong yan. Kaya niya tinanong yan kasi kung titignan ninyo yung pattern at yung history, Yes. may tendency naman talaga na maging violente. Hindi lang siya, bagkus yung kanyang buong pamilya. Yes. Kasi nasambangin yung kanyang ama. Diba nililitis sa ICC? Sa anong krimen? Crimes against humanity. So, kung makikita mo yung pattern, may kapasidad talaga na gumawa ng ganitong mga pagbabanta. Ito ay hindi lang ordinaryong banta. Ito ay matatawag po natin na talagang hindi po pwedeng baliwalain. Yes. At saka tandaan ninyo, ang pinagbabantaan dito, presidente. Oo. Ito ang head of the state. Ang presidente ang nagre-representa ng bawat Pilipino. Yes. Ang presidente ang nagre-representa ng ating bansa. At ang nagbanta ay pangalawang pangulo. Kung saan, pag may mangyari sa presidente, siya ang automatic na halili. Hindi po pwedeng baliwalain na talagang pwede nating sabihin na talagang ito valid na valid itong pagbabanta. At binerify din kahapon ng NBI Director, sabi nga ni NBI Director na mayroon na silang lead. Pero siyempre, hindi nila po pwedeng i-divulge yung information dahil baka ma-compromise yung kanilang ginagawang operation. So, yan ang mga dahilan kung bakit kami po ay nagbutuhan at wala kahit na isa na nag-object. Oo, nakagulat eh. Kasi talagang perfect eh. Kasi ganito yan. Ang mga miyembro ng committee, kung kami ay magbabase
Ang probable cause, mababaw lang yan, ha? Hindi namin sinasabi na guilty na ang Vice Presidente. Ang probable cause, ang ibig sabihin niya, baka ginawa. So ngayon, ito yung sa harapan namin, mga ebidensya. At inaantay namin hanggang matapos ang botohan, inaantay namin na dumating ang kampo ng Vice Presidente para mabigyan sila ng opportunity. Yes po. Nasagutin at iribat lahat itong mga aligasyon. Pero hanggang sa natapos, walang dumating na papel, na representante, maski ang ating Vice Presidente ay hindi dumating. Pero nandoon siya sa isang event sa San Pablo, Laguna. Yun lang. So, kaya nga, ang lahat ng ito, paano naman kami, ano naman ang gagawin namin, mga miyembro ng committee? Siyempre, kung anong nasa harapan namin, yun lang ang pagbabasihan namin. 'Di ba? So, hindi naman irrelevant sa amin ang lahat ng mga sinasabi sa media. Yun. Dali mo dito. Hindi po pwede sa media kayo magpapaliwanag. Dapat sa committee kayo magpapaliwanag. Yung matanong ko lang din, like meron ba kayong parang nararamdaman na syempre nami-measure sila para to vote against dun sa impeachment? Parang they are in a way parang threatening eh. Di ba yung mga congressman, pag bumoto kayo dyan, lagot kayo pag ganito. Do you sometimes alam mo yung feel that? pagdeklara lang niya na siya ay tatakbo sa pagkapangulo. Yes, Kong. May laman yun. Dahil wala namang magdedeklara ng ganito kaaga. Dahil alam mo, pag ikaw nagdeklara ng ganito kaaga, under attack ka kaagad politically eh. Yes. Pero the fact na bago magsimula o nagsisimula na yung impeachment, sinabayan niya ng pagdedeklara, yun, gusto niya magkaroon ng chilling effect yun. So, yung threat o yung masasabi mong pressure, laging nandiyan yan. Pero kasi, ang mga congressman kami, ito yung ebidensyang nasa harapan eh. At least man lamang, sana binigyan mo kami ng dahilan para masabi namin na wala talagang probable cause. Ang problema, hindi ninyo sinagot. Wala kayong nilabas na ebidensya kahit na isa man lamang. So paano naman namin paliliwanag to pagbaba namin sa aming mga constituents pag tinanong kami na bakit yun ang naging desisyon ninyo? Yes, mahirap magbulag-bulagan. Lalo pa sa parte ko, isa akong abogado. Siyempre ako, nakabase lamang ako sa ebidensya na nasa harapan ko. Hindi po counted yung sa press conference nila, no? Hindi po pwede. Hindi counted yun kasi unang-una, Wala hindi sa yun committee. official eh. Oh. Yes. At ano ba naman yun sa press conference? Wala naman sinasagot din. Maski doon sa press conference, hindi na naman sinasagot. Diba? Puro pag-atake. In fact, puro kaso nga binibigay nila. Kung mapapansin nyo, simula pa, puro katakot-takot na TRO na yung pinapile nila. Ibig sabihin, meron silang mga ayaw na madiskubre. Yes po. Meron silang gustong pigilan dito. Yes. O kung ano yun, eto naglabasan lahat. Pero kung may narinig din po sa social media na kung saan daw nang ngongolekta na ng perma or ng heads si Madjo, Congressman Sandro Marcos. So may naririnig po ba tayo, Kong, or fake news yan ang lumalabas sa social media? Alam mo, sila lang yung nagsasabi niyan dahil unang-una pa lang, puro fake news na lagi ang pinalalabas sa amin. Pinagbintangan pa kami ng maleta, pinagbintangan pa kami ng kung ano-ano, di ba? Pero ang issue lagi nililihis nila eh. Hindi nila sinasagot yung issue. Kung ano-anong fake news ang nilalabas nila. Ako sa totoo lang, ngayon naka-break kami lahat. So hindi ko pa nakikita si Madjo. Hindi ko pa nakakausap si Madjo. So paano mo, ang alam ko nga nasa ibang bansa eh. Baka bumalik na. Diba? Pero hindi ako sigurado. Or nasa probinsya niya. Diba? Kasi ngayon, naka-break lahat. Lahat ng mga kongresista, it's either nasa bakasyon o nandoon abala sa kanilang mga distrito para at least harapin yung mga problema ng kanilang mga constituents. Tsaka kung ikaw ang isang mambabatas, boboto ka. Yes. Paano mo ipaliliwanag ito yung ebidensya? Paano mo sasabihin ngayon na walang ebidensya? Paano ka boboto na walang ebidensya? Yes po. Diba? It's more on baliktad eh. Dito sa sitwasyong to, ang hirap i-justify at sabihin sa taong bayan na walang threat. Lahat tayo napanood to. Walang ill-gotten wealth. Paano paliliwanag yung billion-billion? Yes. Yes. Walang confidential fund.
Nandiyan si Mary Grace Piatos, hanggang ngayon, di pa rin mahanap-hanap. So, paano mo lahat ipaliliwanag to pag natanong ka? Yun. Isa pong interesting na revelation kahapon, yung pagsabi ng NBI na si VP Sara Duterte ay bumisita sa BJMP. Kaya kung saan daw po para dapat daw puntahan si Ramil Madriaga personally. Ngayon po, I think lumabas sila kanina, sinasabi na si Teves yata yung binisita. Pero ano po ang reaction nyo dun sa revelasyon ng NBI na yon? Doon sa supplemental affidavit ni Madriaga, nilahat niya yan eh. Sinabi niya, yun siya talaga yung intention na kausapin, pero tinanggihan niya na makipag-usap. So para hindi mapahiya, yung Vice Presidente lumihis. Nagpunta kay Congressman, former Congressman Teves. So, pero ang talagang intention ay kausapin si Ramil Madriaga. So kung di na talaga kilala si Ramil Madriaga, bakit niya kakausapin? Yun ang questionable talaga. Pero kung speaking of the box kong, so kung hindi babasahin ngayon dito sa Kamara, so possible kaya ba sa Senate? Mabubuksan po ba? Sa Senado talaga ipipilit na namin. Kasi ako personally naniniwala dapat buksan. Opo. Dahil sa ligang batas ang sandatan namin dito eh. Yes. Pero para at least dahil ngayon nag-iingat ang miyembro ng Justice Committee para hindi na kami mabutasan, para hindi mabigyan ng kahit na anong kulay at legal basis sila. Baka sabihin na naman nila, meron na naman paglabag sa batas. Although hindi kami naniniwala, pero siyempre para mawala na lang ang isyong to, hindi kami bumoto na wag mo nang buksan. Kung yung, speaking of the box, since sinabi na rin po ni RJ, kung di ba one of the valid reason daw po para mabuksan ang box na yan, yung ITR na yan, approval from the President. So isa rin po itong, kumbaga, isang patunay rin na hindi nakikialam ang Presidente dito. Alam mo, ang Presidente ay napakarami ng problema para abalahin pa natin dito. Itong impeachment proceeding, ito ay trabaho ng Kamara at ng Senado. Labas ang palasyo dito, lahat ang labas ang Malacanang dito. Dahil ngayon lang ang ating Presidente, nakita ninyo, umiikot sa buong Pilipinas. Tinutugunan ang problema ng ating bansa. So, para siya pa ay makisawsaw dito, kami po ay naniniwala, hindi na kailangan. Kung isa pa daw po sa kumakalat sa social media, yung ini-insist ni Attorney Man Scarpio na isa daw po siyang private citizen. Kaya po nagsampa siya ng kaso dito sa Quezon City RTC para sa yung public revelation ng AMLAC. Alam mo si Attorney Man Scarpio isang abogado. At alam niya sa sarili niya na kaya siya nasama dito dahil lahat ng ari-arian niya at lahat ng ari-arian ni BP Sala ay parte ng conjugal property kung tawagin. So ibig sabihin yan, ang presumption ng batas, pag kayo mag-asawa, maliban na lang kung magpapakita kayo ng mga prenuptial agreement. Opo. Diba? Ang presumption ng batas, lahat ng ari-arian ay parehas kayong may-ari. So since ang kanyang may bahay, si BP Sara, ay siya ang subject nitong impeachment complaint, naturalmente na masasama yung kanyang account at transaction. Uubra ba kung kunwari may mga prenup daw na ganyan kung sakasakali, pero tingin ko wala naman eh. Ako, kasi unang-una rin, tanda mo yung influensya rin nila nun talagang nakikita mo ang kamay din nila eh. Diba? Hindi naman natin nakita na may mga negosyo na lumago. Diba? So, at isa pa pala, doon pa pala sa salin ng Vice Presidente, dineklara niya sa likuran na siya ay membro ng Board of Director ng kumpanya. Ayun. Yun lang. Doon sa saligang batas, bawal ang Presidente, ang Vice Presidente, mga miyembro ng Cabinet na mag-engage sa kahit na anong negosyo or practice, private practice. Dahil nga ang inaasahan ng batas, ikaw ay bilang Presidente, mataas ang posisyon mo, hindi ka papasok sa ganitong klaseng mga negosyo nang sa ganun yung impluensya mo ay hindi mo magagamit.
Alright, Kong. So, kahapon din po kong na-reveal na habang naghihiring sa komite po, ay nasa San Pedro, Laguna daw po ang Vice Presidente para sa isang event. Imbis na magpaliwanag at subukan ipagtanggol ang sarili, panay iwas po siya, Kong. So, takbo sa Supreme Court, puro legal remedies po, pero wala naman pong denial. Sa amin po kasi, Kong, bilang isang normal na mamamayan, ang tanong namin mga kababayan po natin, bakit hindi na lang po niya ipaliwanag? Pwede po itong gawin sa Senado setting po ba, Kong, as ang impeachment court? Or tingin niyo po ba this time around ay finally makapag-trial na po tayo? Well, since tapos na sa Kamara, itong usapin, naantay na lang natin yung committee report. So wala naman siyang choice kung hindi sa Senado na. Pero sa akin kasi, kung ikaw ay wala talagang kasalanan, diba? At ikaw ay inaakusahan ng ganitong klaseng mga aligasyon. Yes po. So, dapat ang unang-una mong ginawa, pumunta ka doon at magpaliwanag at linisin ang iyong pangalan. Kasi sa 2028, tatakbo kang bilang presidente, bilang pangulo. Hindi ba mas maganda na kung ikaw ay tatakbo, malinis ang iyong pangalan, wala kang daladalang mga extra baggage, wala kang bit-bit na issue at lahat yan nasagot mo ng maayos? Kasi ang pagtakbo sa pangulo, siyempre ang responsibilidad mo, buong Pilipinas. So hindi ba mas maganda na tayo bumuboto sa isang pangulo na walang issue? Tama. Alright. Okay. So, what are we expecting next week, Kong? No, itatransmit na po yung impeachment sa Senate. Tapos, are we expecting na yung mga kakampi po ni VP Sara ay mag-interpolate sa plenary or next week kasi sa Monday. Ang mangyayari niyan, yung committee ay aaprubahan pa, magbubutuhan pa kami para sa approval ng committee report. So pagkatapos niyan, itong committee report ay itatransmit ito sa Committee on Rules. Kung saan yung Committee on Rules ang magseset kung kailan ito pagdidebatihan o isasalang sa plenaryo. Pagdating sa plenaryo, ang kailangan namin na boto ay 1/3 vote, 105 or 106. So anything short of that vote, madidismiss yung kaso. So magiging baliwala lahat ang mga pinagtalunan, pinagdebatihan sa hearing, lahat yung mababaliwala. Are you going to welcome po yung mga kaalyado ni Sara na mag-interpolate sa plenary? Like, for example, baka gusto ni Congressman mismo Paulo Duterte na hindi daw siya man welcome Kung titignan nga ninyo si Congressman Paulo Marcoleta, in fairness dun sa bata. Diba? Kahit na paminsan-minsan ay napupuna siya. Pero yung tao uma-appear sa committee hearing. At sinusubukan niya kasi bago lang to baguhang kongresista, pero sinusubukan niya, 'di ba, na erase yung kanyang mga punto. 'Di ba? Whether tama o mali, pero nakikita mo yung tapang ng bata at yung kanyang eagerness na idepensa at panindigan yung kanyang paniniwala. So, lahat naman 'yan welcome So kahit na hindi siya miyembro, si Paulo Marcoleta ay ine-entertain. Naging very lenient ang ating committee chairman, si Congresswoman Luis Tro. Naging lenient siya and hanggang sa dulo, inaantay niya ang presensya ng ating Vice Presidente. In fact, 4 na beses tinawag sa roll call kung sumipot man ang ating Vice Presidente. Pero hanggang dun wala So sa plenaryo, naantay namin na sana mag-interpolate sila. Tanungin nila. 'Di ba? Welcome naman lahat 'yan at ako naniniwala lahat naman 'yan masasagot ng ating chairman. So ngayon kung regarding kay Ramil Madriaga po. So syempre nanganganib po ang kanyang seguridad. So ngayon po ba nasa safe place po ba siya kung? Kasi medyo mabigat din po mga sinabi niya doon sa mga proceeding po. Ako po naniniwala na nasa safe place siya dahil kung maalala ninyo, si Congressman Chel Jokno ay sumulat
At humingi siya ng tulong na sana ma-beef up o madagdagan yung security ni Ramil Madriaga. At ito naman, ako naniniwala na tugunan naman, lalo pa nung lumabas na si Ramil Madriaga. So inaasahan natin, pagdating sa hearing, marami pa siyang sasabihin. Yun. So, yun po mga kababayan. So, nalaman po natin. So, at least, di ba, na naging okay yung kalagayan ni Ramil Madriaga. So, ngayon kung elected po kayo as prosecutor po noong 19th Congress, is in the House will reach out po to you again to become a prosecutors po kung i-accept niyo po ba or hindi? Well, syempre malaking karangalan yan sa distrito ko. No, kung tayo ay mapipili muli ng 20th Congress. So, ako, malaking karangalan yan. Tsaka magiging parte tayo ng history eh. Yes po. Ako hoping ako na kasama kayo sa prosecution na panel kasi kayo po yung isa sa marami talagang dito details, di ba? Tsaka yung sa good governance kasi sa committee niya. Kaya kabisado niyo yung kabisado niyo yung like sa issue ng confidential funds. Si Kong Joel talaga yung maalam doon. Kumaga kahit palibaliktaran nila yung issue. Kabisado niya yung mga pangyayari doon. So, tingnan natin kung makakasama si Kong Joel sa mga prosecutors. Kong, kasi syempre may mga kabataan din po na nanonood po sa atin. So, paano nyo po mako-compare yung impeachment proceeding or trial, mga na-impeach po na mga government officials po na impeachable noong mga nakaraan sa mga history, and then ngayon po, ano po yung nyo po sa mga kabataan natin ng mga viewers po ngayon, Kong? Ngayon kasi, yung impeachment hearing, maski kami, di ba? Yes po. Medyo hirap kami. Dahil ang daming mga fake news na lumalabas. With the advent of social media ngayon, kailangan maging mapanuri ka. Yes po. Tignan mo talaga. Di ba? Kasi kung ikaw ay medyo lahat pinaniniwalaan mo, baka maligaw ka, malihis ka. So, sabi nga sa akin dati ng chewing ko, di ba? Tayo daw, ang isang tao, binigyan ng Diyos ng ulo para gamitin at hindi para tubuan ng balakubak. Diba? Kaya dapat maging mapanuri tayo, isipin natin kung lahat ng mga nababasa natin sa social media ay totoo. Kasi ako nakita ko lately. Opo. Huling-huli na, wala nang kawala. Ang dami pa rin dahilan. Diba? Pati painting, naging issue. Hindi naman yung painting ang issue. Diba? Kung ano-ano mga ginawa nilang issue na wala namang kinalaman sa talagang actual na usapin. Oo. Yun. So, dati kung dire-diretso, di ba po? Ngayon kasi, napikapaglaban tayo sa mga fake news talaga. Fake news, ang daming kalaban sa fake news. Diba? Kaya nga malaking bagay na napapaliwanag natin. Opo. So, hindi ko sinasabi na paniwalaan kami. Yes po. Balansehin nila. Pakinggan kami, pakinggan yung kabila, at bago nila i-assess kung ano ba talaga ang tama. Okay, so kasama din natin, nandyan si Herminia Sungalia, Jen Drabara from UK, Loelyn Manuel, Marinel Bascos from Dubai, Fibro Nula from Kuwait, nandyan din si Mac Japan, Eliza Acera, kasama din natin si Renato Baliner, Michael Vinas, May Agnes Stoche, Herminia Sungalia, Maria Gracia Araujo, nandyan din si Rolando Bernardo, Jonathan Kamasusa, Blesse Carunan, Rosalinda Cabautan, and hi to Richard Romero. Okay, so mga kababayan ko, yan ating manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din na mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon, sa araw nito ay buong kababaang loob kaming lumalapit sa iyo upang humingi ng iyong gabay, kapayapaan at proteksyon para sa aming lahat. Patatagin mo ang aming pananampalataya sa gitna ng mga pagsubok at pagkalooban mo kami ng karunungan upang piliin ang tama at makatarungan sa bawat pagkakataon. Hinihiling din namin ang iyong patnubay at pag-iingat
para kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Bigyan mo siya ng malinaw na isip, matatag na loob at pusong naglilingkod ng tapat sa sambayanan. Naway pangalagaan mo siya laban sa anumang panganib at gabayan sa paggawa ng mga desisyong makabubuti para sa buong bansa. Idinadalangin ko ito sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mong matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita sa iyong pamumuno. Bayan ay umaangat, bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot, dala ay pag-ahon. Magtulungan, magkaisa, sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo masagana. Manggagawa't magsasaka, binigyang halaga. Serbisyong totoo, hindi pagpapanggap, ang puso ng bayan. Ikaw ang hinahanap, ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat.